Mga kalingap, may panibago tayong vlog ngayon. Pero bago po ang lahat mga kalingap, paki-support po Bal Santos Matubang, Atid na Vlog, Rab Matubang, Kalingap Rab Matubang Vlog. Paki-support na po sa aking YouTube channel mga kalingap. Yung hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe po sa aking YouTube channel. At i-hit na po ang notification bell para updated kayo sa sunod ko mga video. Ito po mga kalingap ang unang sitwasyon ngayon sa araw na ito. Si Beyonce, bago si Ido nakarating, kasi huli siya nakarating, in-interview ng mga key boys tungkol sa kalagayan sa relasyon nila ni Beyonce at saka Ido, kasi may nalaman sila na itong si Beyonce ay sumasama pala sa scout ni Kalingap Ido. So ginawang kamera, nag-leak ito mga kalingap. So in-interview nila kung ano ang kaibahan nung si Ido ay hindi magsabi sa kanya na mag-lingap or mag-scout. Ano ba ang nararamdaman niya? Tinanong siya kung ano ang nararamdaman niya. Sinagot ni Beyonce na minsan mag-alala siya dahil hindi raw safe. So, nung mga key boys, nagtanong din tungkol sa may pagsisilos ba raw siya o may pag-alala dahil hindi na nagparamdam. Inaamin niya na minsan yan ang kanyang madarama. So mga kalingap, ibig sabihin itong si Beyonce talagang may pag-ibig na tinatago, Yung mga sinasabi niya hindi lang tungkol sa vlog, hindi tungkol sa episode, kundi sa totoong nararamdaman. Sumasagot siya dyan na minsan ramdam niya ang pag-alala at pagsisilos. Dahil yung si Kalingap Ido, pag mag-scout, minsan may kasamang mga magandang babae yan. Oo. So, hindi maiwasan na, kasi babae yan babae si Beyonce. So, talagang hindi niya maiwasan na mag-alala siya at magsisilos. Ayun, sinagot niya. Nagtawanan sila dyan dahil sa sagot ni Beyonce. So, at mayroon pang isang sagot na tungkol sa kanilang sitwasyon, o kumbaga sa kanilang, hindi man sila magjowa, sa situation nila, sa communication nila. Ang sabi niya, walang makaalam. So, sikreto lang talaga yun. Hindi nila masyadong pinapakita. So, yun ang sinasabi niya. Sa harap ng camera, tinatanong siya ng mga key boys. So, at mayroon pang isang tanong na tungkol sa mga basher. Kung ang mga basher ba ay nasasaktan ba siya sa mga basher, kasi maraming nagbasa kanya. Pero sabi niya na nalagpasan naman niya yun at hindi naman niya pinansin yung ibang mga basher. Sana nga sumusuporta na lang sana raw sa adhikain ni Kalingap Rab bilang isang vlogger. So maraming natulungan na mga napabahayan sa ginawa ni Kalingap Rab. So yan ang sagot ni Beyonce. So yung last na tanong, anong message raw ni Beyonce kay Ido? Ano raw ang message? So sabi ni Beyonce, nandito lang ako para sa kanya. So nandito lang ako para sa kanya, na handang sumuporta. So ibig sabihin yun, si Beyonce talaga ay sumusuporta kay Ido at nagpakita o nagsalita
na ng totoo na si Ido ay mahalaga sa kanyang buhay at nagpakita na mahal niya si Ido. No? So may pag-ibig siya kay Ido. Hindi naman sila opisyal na magjowa, pero sinabi niya yon sa mga keyboys sa harap ng kamera. Yun ang interview niya ngayon sa episode na ito, mga kalingap. So sana po mga kalingap, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking YouTube channel po. Yung hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe po sa aking YouTube channel. Paki-hit na po sa notification bell para updated kayo sa mga sunod kong mga video. Maraming salamat sa inyong lahat mga kalingap. So ganito po, patuloy pa siyang in-interview dahil si Ido hindi pa siya dumating. Pero ngayong mamaya-mayang konti, si Ido ay pumasok na. So, yan ang mga tanong niya tungkol sa sitwasyon na dapat ba raw na si Ido ay mag-update sa kanya na kung may scout, dapat ba raw ipaalam sa kanya o ano ba ang kanyang nararamdaman kung hindi magpaalam, ano ba ang nararamdaman niya kung hindi mag-message sa kanya si Ido. So sinabi niya na talagang mag-alala talaga siya dahil mas maganda raw kung siya ay kasama sa scouting dahil safe raw. Yan ang sabi niya, safe raw. So, yung salitang safe, ibig sabihin, hindi lang yun sa mga bagay na pati sa babae, safe yun. So, yun ang ibig sabihin yun. Na kung ibig sabihin, hindi talaga makakita ng iba si Ido. Yun ang ibig sabihin, safe. Ayan ang sinabi. Kasi itong babae talaga, pag magmamahal, ganyan din. Nakukuha ko naman ang kanyang message. So ngayon mga kalingap, dumating na si Ido. Tumabi na siya So naramdaman niya ang sobrang saya, ang sobrang ngiti dahil nagkita na naman sila sa kanyang hobby. Ayan, kasi kahit si Ido si Biancy wala pang pasok, minsan si Ido mag-message sa kanya, sasama sila, pero hindi naman palagi. Minsan matagalan. So ngayon pag nandun na si Ido, sobrang saya niya. Kinukumusta ni Ido siya at si Biancy kinukumusta din niya si Ido. Ganun. So dito mga kalingap, panoorin natin ang kanilang mga mukha dahil wala itong boses wala itong boses. So ang kanilang mga aksyon at mukha lang ang tingnan natin. Ayan. So ang pinag-usapan nila dyan tungkol sa sa sitwasyon na okay ba daw si Biancy sa kanyang kalagayan, wala bang problema sa bahay, ganon. Sabi niya okay man lang, ganon. So sabi na ni Biancy, ikaw okay lang ba? So si Ido, walang problema, okay siya. So ganon. Pero makita ninyo sa ngiti ni Biancy na talagang chancing. Siyempre may pag-ibig yan may pag-ibig yan. Masarap kaya damdamin nung makatabi mo yung isang tao na mahal sa iyong puso, mga kalingap, di ba? Talagang hindi maipalagay yung damdamin mo kung nandyan siya sa iyong tabi. Ayan, palaging ngiti si Biancy Lumalabas talaga ang kagandahan, ang talagang kagandahan sa babaeng ito na mabait pa, ang sobrang ganda, swerte sa buhay, dahil sa tulong ng kalingap, nagbago ang buhay ni Biancy.
Dahil sa pagbabago sa kanyang buhay, hindi naman sa tumatanaw siya ng utang na loob, pero talagang inaamin niya na mahal niya si Ido eh. So, mga kalingap, ah, hindi naman siguro maiwasan na mamahalin si Ido kasi talagang ito si Kalingap Ido, gentleman ito eh. At saka may may katayuan na sa buhay, may sasakyan, may pera na, ganon. So at saka pinakita rin niya ni Biancy na talagang mahal din niya ito. Sabi niya talagang mahal din niya ito. So noong una pang mga vlog na pinanood ko, sinasabi niya na ito na ang last kong So ibig sabihin na talagang si Biancy na ang last na maging maging club team, dahil tutuhanin na niya ito at pakasalan sa saktong panahon, no? Dahil malapit na ang debut ni Biancy, mga kalingap. Ngayong 18 September na, no? August, September, no? Next month na. Sabi ni Ido, maaari po bang bihira akong makapunta rito palagi? Sabi niya, maaari bang palagi akong pumunta sa inyo palagi, or tayo'y lalabas, susulitin natin ang panahon. Dahil itong dalawa, kung tingnan mo mga kalingap, tingnan nyo, parang magjowa na yan eh. Tingnan mo, ang ngiti ni Biancy, ganon. Talagang kahit sa harap ng kamera, hindi maiwasan na makakilig tayo sa kanilang mga action. So, walang problema sa both sides, dahil hindi naman tututol ang magulang ni Biancy na si Ido ay maging kanyang jowa or maging husband. Itututol ang mga magulang ni Biancy. At si Ido naman, ang kanyang magulang, butong-buto kay Biancy, mga kalingap. Ayan. So hanggang ngayon, hindi pa rin nagbago ang support ng mga viewers natin sa Kalingap. So mga Kalingap, maraming salamat sa inyong pagpanood sa aking video. Maraming salamat sa inyong suporta sa aking vlog. Hanggang sa muli po, God bless you all.